Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang ating storya ngayon ay tungkol sa dalawang estudyanteng nasawi sa mga eskwelahan. Ang unang estudyante nga ay ang batang nasawi dahil lamang sa 10 piso. Ang pangalawang biktimang estudyante naman ay nasawi dahil naman sa libro. Maliban sa ating mga tahanan sa eskwelahan, hinuhubog ang kabutihang asal ng ating mga kabataan. Pero isa sa mga pinakamahalaga ay itinuturo sa paaralan na maling-mali ang manakit o gumawa ng kahit anumang karahasan. Subalit paano kung mismo sa loob ng mga silid-aralan, nagsimula ang kaguluhan na kumitil sa buhay ng dalawang mga estudyante? Ang tanong nga ng ilan, kabataan pa din ba ang pag-asa ng bayan? Para sa una nating istorya, tayo ay magtungo sa Las Piñas City. Sa Las Piñas City, naninirahan ang estudyanteng si Aaron Miguel Onting, 13 years old. Si Miguel ay pangwalo sa 9 na magkakapatid at sila ay ulila na sa ina. Inilarawan siya bilang masayahin, masunurin at palakaibigan. Ayon sa pamilya ni Miguel, mahilig mag-rap ang binata at pangarap niyang maging isang sikat na rapper balang araw. Si Miguel ay grade 9 student sa Las Piñas National High School. July 31, 2026, tulad ng nakagawian, naghanda si Miguel para pumasok sa eskwelahan. At bandang alas 4 ng hapon at oras na ng recess, nang inutusan si Miguel ng kanyang kaklase na si Marl Jacob Enriquez, 14 years old, na bumili ng bottled water sa kanilang kantin. Sumunod naman si Miguel at bumaba ito sa kantin para bumili ng tubig. Pagkatapos ay umakyat na pabalik sa 4th floor si Miguel. Pag-abot ni Miguel ng tubig kay Jacob, hiningi ni Jacob ang 10 pisong sukli mula kay Miguel. Sinabi naman ni Miguel na naiwan niya sa kantin ang sukli. Babalik siya sa kantin para muling balikan ang naiwan niyang sukli. Subalit hindi naniniwala si Jacob at pinagbintangan si Miguel na ibinulsa ang 10 pisong sukli. Pumasok si Jacob sa loob ng kanyang classroom at may kinuhang bagay sa front pocket ng kanyang bag. Paglabas muli ni Jacob sa kanilang classroom, ay bigla na lamang itong bumunot ng balisong. Sa puntong ito, nagawa pang magbiro ni Miguel at sinabi kay Jacob na, baka saksakin mo ko niyan. Maya-maya pa, walang pag-anilangang pinagsasaksak ni Jacob ang kaklase niyang si Miguel gamit ang balisong na kanyang daladala. Agad namang bumulagta sa sahig si Miguel. Ang iba nilang kaklase na nakasaksi sa pangyayari ay labis na nagulat. At bandang 4:35 ng hapon, nang makikita nga sa CCTV ang pagtakbo ng isang lalaking estudyante palabas ng gate ng kanilang eskwelahan. Agad siyang nagtungo sa pinakamalapit na outpost ng barangay Daniel Fajardo upang humingi ng tulong matapos masaksak si Miguel. Ayon sa kagawad na naka-duty na mga oras na iyon, hindi siya nagdalawang isip na tumakbo papunta sa eskwelahan kasama ang kanyang mga tanod upang saklolohan si Miguel. Sinabi pa ng kagawad na nakita niya sa sahig si Miguel na nakahandusay at hindi na maganda ang kondisyon nito dahil sa pinsalang tinamo mula sa pananaksak. Agad na nagtulong-tulong ang mga kagawad kasama ang guro ni Miguel na ibaba ang estudyante. Agad na isinakay si Miguel sa isang tricycle na pagmamay-ari ng barangay. Masasabing agad nga na isugod sa ospital si Miguel. Nakarating sila sa ospital bandang 4:53 ng hapon pero sa kasamang palad ay idineklara na siyang dead on arrival. Agad namang nakarating sa pamilya ni Miguel ang napakasamang balita. Walang pagsidlan ang lungkot ng pamilya Ontong sa biglaan at brutal na pagkawala ni Miguel. Humingi ng hustisya ang pamilya Ontong at kwestiyon kung paano nakapasok ang nakamamatay na sandata sa kabila ng security checkpoint sa gate ng eskwelahan. Naglabas ng kanyang hinaing ang ate ni Miguel na si Azel. Ayon kay Azel, walang naka-duty na nurse nang dalhin si Miguel sa klinik ng paaralan matapos itong saksakin. Naniniwala si Azel at ang buo nilang pamilya na kung may nurse lamang na naglapat ng first aid kay Miguel at kung hindi tumagal ang paghanap ng sasakyan patungong ospital, maaring naisalbal pa ang buhay ng kanyang nakababatang kapatid. Git ni Azel, desidido ang kanilang pamilya na magsampa ng kaso laban sa sospek.
Si Hazel ay nanghihingi nga ng malinaw na paliwanag mula sa pamunuan ng paaralan hinggil sa nangyaring pananaksak. Ayon kay Hazel, sana ay hindi na lamang sinaksak ni Jacob si Miguel dahil kaya naman niyang doblehin ang sukli nitong 10 piso. Sa tindi nga ng sakit, sinabi din niya na kung pwede lamang ay buhay na lamang niya ang maging kapalit ng nawalang buhay ng kanyang nakababatang kapatid. Baka samahan sa mga mata ni Miguel ang lungkot sa pagkawala ng kanyang anak. Binigyan din niya na hindi pang 14 years old ang ginawang pananaksak ng sospek dahil sa isang tirahan lamang o isang beses lamang niyang sinaksak ang biktima ay agad na namatay si Miguel. Kwento ng ama ni Miguel, hindi naman pasaway kundi palyabiro lamang ang kanyang anak. Naniniwala ang ama ni Miguel na may malaking pagkukulang ang mga gwardya ng paaralan dahilan nakalusot ang nakakamatay na patalim sa loob ng classroom. Hindi din naitago pa ng ate ni Miguel na si Andy ang galit at hinagpis ng kanilang pamilya. Sinabi ni Andy na sana ay mabulok sa bilangguan ang sospek na pumaslang sa kanyang kapatid. Bit-bit pa nga ni Andy ang sapatos ng yumaw niyang kapatid na may mga bakas pa ng dugo nang magtungo sila sa istasyon ng pulis. Panawagan nga ni Andy sana ay matulungan silang makamit ang hustisya na mapanagot ang suspect kahit na ito ay minor de edad. Napakasakit para sa kanila na ang kapatid niyang si Miguel ay nasa morgue habang ang suspect na si Jacob ay nakakalakad at malaya. Dinagsa naman ang lamay ng mga kaibigan, kaklase at kaanak at kapitbahay ang unang araw nga ng burol ni Miguel. Nagtungo din ang ilang opisyal sa lugar upang magpapot ng kanilang pakikiramay. Nakiramay din ang senador na si Camille Villar at ang kanyang ina na dati ding senador na si Cynthia Villar. Samantala, agad namang naaresto ang suspect na pumaslang kay Miguel na si Jacob. At dahil sa kanyang edad, si Jacob ay itinuring na child in conflict with the law. Na-recover din ang balisong na ginamit ni Jacob. Inamin nga ng suspect na ang balisong ay binili niya sa online shopping platform. Binili niya umano ang balisong bilang proteksyon para sa kanyang sarili. Ang suspect na ay agad na dinala sa Bahay Pag-asa sa pangangasiwa ng City Social Welfare and Development Office dahil base sa batas, bawal pa siyang ikulong. Ayon sa ating Batas Republic Act No. 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act 2006, ang 15 years old pababa na nakagawa ng krimen ay walang pananagutang kriminal. Hindi sila ikukulong o lilitisin sa korte. Ngunit sila ay sasailalim sa mga intervention program ng lokal na pamahalaan. Ayon naman sa pamunuan ng Las Piñas National High School, agad silang nakipag-ugnayan sa mga otoridad matapos ang pangyayari. Hiniling ng paaralan sa publiko na huwag magpakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon na maaring makaapekto sa investigasyon at makadagdag sa pagdurusa ng mga pamilyang sangkot. Magbibigay ang eskwelahan ng psychological first aid, psychosocial support at iba pang tulong sa mga estudyante, guro at kawani na naapektuhan. Kalaunan, opisyal nang sinampahan ng reklamong murder ng Las Piñas Police ang suspect na si Jacob. Kasalukuyang sumasailalim sa masusing pagsusuri ang suspect upang matukoy kung may discernment ba o nauunawaan niya na mali ang kanyang ginawa na siyang magdidikta kalaunan kung paano siya lilitisin ng batas. Ang kanyang kaso ay nasa kamay na ng piskalya upang suriin at evaluate ang mga dokumento habang nasa Bahay Pag-asa si Jacob. Patuloy namang inaalam ng mga pulis kung paano ba nagawang maipasok ng suspect ang balisong sa paaralan. Kumalat naman sa social media ang impormasyon na itinago raw umano ng suspect na si Jacob ang balisong sa kanyang metal tumbler kaya hindi ito na-detect sa metal detector ng eskwelahan. Kasalukuyang iniimbestigahan ng Las Piñas Police ang posibleng pagkukulang o kapabayaan ng mga security personnel na naka-duty ng araw na iyon. Kabilang na din ang rekomendasyon na natanggap ng eskwelahan na kinakailangan gumamit na ng mga transparent bags ang mga estudyante. Nang sa gayon ay madali ngang makita ng mga gwardya ang laman ng kanilang mga bag. Ayon sa mga pulis, mayroong metal detector ang paaralan. Mayroon ding mga volunteer parents na tumutulong sa pagbabantay at pag-iinspeksyon sa mga estudyanteng pumapasok at lumalabas ng gate.
Ang buhay na maliwanag pa sana ang kinabukasan ang nasawi dahil lamang sa 10 piso. Ang trahedya na sinapit ni Miguel ay nakakalungkot na nangyari mismo sa paaralan. Isang lugar na dapat ay ligtas para sa mga kabataan. Ang pangalawang kwento naman ay talagang nakakalungkot at hindi inaasahan ng sinumang magulang. Sapagkat ang estudyanteng nasawi ay pinaniniwalaang napaslang ng dahil lamang sa libro. At ang nakakalungkot pa, ang suspect sa krimen ay posibleng hindi naman makulong. Sa mga video nga ng estudyanteng biktima na si Jaira, makikita na siya ay masayahin, bibo at mahilig sumayaw. Para hindi din siya maubusan ng sigla at energy, todo bigay siya sa kanyang mga video. Kahit anong sayaw pa yan o TikTok trend, hindi nagpapahuli si Jaira. Pero ilang oras matapos umuwi ni Jaira mula sa eskwelahan ng July 17, 2026, ang estudyanteng halos hindi na mapirmi kasasayaw ay bigla na lamang nawala ng lakas. Lumala ang komplikasyon ni Jaira at hindi nagtagal tuloy na siyang binawian ng buhay. Si Jaira Macy Donaire ay 8 taong gulang lamang at nagmula sa Davao City. Ang kanyang ina ay si Aramina at ang kanyang ama naman ay si Ryan. Si Jaira ay may isang nakababatang kapatid na lalaki at siya ay nag-aaral sa Lapu-Lapu Elementary School. Simple lamang ang pamumuhay ng pamilya ni Jaira. Hindi man ganon kagarbo ang kanilang bahay, masaya ang kanilang buong pamilya. Nakagawian na ng buong pamilya na mamasyal nga sa iba't ibang lugar. Noon pa man, hilig na ni Jaira ang pagsasayaw. Kaya naman nang nauso ang iba't ibang dance trends sa TikTok, hindi nagpapahuli si Jaira lalo na at pangarap niyang maging isang sikat na dancer. Sweet at masipag mag-aral. Ganyan ilalawan si Jaira na si Aramina. Bukod sa pagiging magaling na dancer, pangarap din daw ni Jaira na maging isang teacher balang araw. Ayon sa ina ni Jaira na si Aramina, hapon ng July 17, 2026, umiiyak na umuwi si Jaira galing sa kanilang eskwelahan at sinabing masakit ang kanyang ulo. Tinanong ni Aramina ang kanyang anak bakit ito umiiyak. Sumagot umano si Jaira na sinuntok umano siya ng kanyang kaklase sa ulo. Labis na nabahala si Aramina para sa kanyang anak kaya chinat niya kagad ang advisor nito sa klase. Sa chat, sinabi ng advisor ni Jaira na 10 beses umano hinampa si Jaira ng notebook ng isang kaklase nitong lalaki. Kinagabihan, sumama na talaga ang pakiramdam ni Jaira at nang pinapakain na siya ng kanyang tatay, nagsuka na lamang ito. Nagtungo nga ang mga magulang ni Jaira sa isang manghihilot. At ayon nga sa manghihilot, ay bali raw umano si Jaira. Hindi nagtagal, nagkaroon na din si Jaira ng lagnat. Kada 4 na oras siya ay pinapainom ng gamot ng kanyang ina sa paniniwalang simpleng ladgayat o sakit ng ulo lamang ang nararamdaman ng kanyang anak. At July 18, 2026 ng umaga, nang sinubukang ulit ni na Aramina na pakainin si Jaira. Subalit halos 1 kutsara lamang ang nakain nito. Kwento ng nanay ni Jaira, walang iniindang sakit sa kahit anong bahagi ng katawan ng kanyang anak maliban ng unang beses nitong sabihin na masakit ang kanyang ulo. At dahil hindi na talaga bumuti pa ang kalagayan ni Jaira ng July 21, 2026, 4 na araw matapos siyang umuwing umiiyak, isinugod na si Jaira ng kanyang mga magulang sa ospital. Ayon kay Aramina, pagdating nila sa ospital, namamanhid at wala nang pakiramdam ang kanyang anak. Sinubukan pang kausapin ni Ryan ang kanyang anak pero hindi na tumutugon ng estudyante. Laking gulat na lamang ni na Aramina at Ryan nang bigla umanong sumuka ng pulang likido ang kanilang anak. Kahit siya ay nanghina noon at nagawa pa nga ni Jaira na makapagsalita at tinanong ang kanyang mga magulang kung saan sila pupunta. Kwento naman ng ama ni Jaira na si Ryan, matapos magsalita ng kanyang anak, bigla muling nagsalita si Jaira at sinabing mahal na mahal niya ang kanyang papa. Kinausap naman agad ni Ryan ang kanyang anak upang sabihin na mahal na din si Jaira at sana ay magpagaling ito upang sila ay makauwi na. Pakasaya nga ni Ryan na narinig pa niya ang tinig ng kanyang pinakamamahal na anak. Subalit pasado 1:00 na ng hapon nang si Jaira ay tuluyan ng binawian ng buhay. Hindi nga matanggap ni Aramina na wala ng kanyang anak. Napakasakit nga para sa mag-asawa dahil ang kanilang only girl pa, sweet at mabait na anak, ay kinuha agad sa kanila sa kabila ng mura pa nitong edad. Walang pagsidlan ang lungkot ng pamilya ni Jaira at marami silang tanong bakit iyon sinapit ng kanilang anak.
Kwento naman ng lola ni Jaira, sa tuwing magbabakasyon ito sa kanilang tahanan noon, palagi siyang hinalikan at niyayakap ng kanyang apo. Sweet umano talaga si Jaira, subalit ngayon, tanging sa mga larawan at video na lamang niya ito makikita. Ayon sa referral letter mula sa ospital kung saan pumanaw si Jaira, ang diagnosis sa kanya ay brain failure secondary to traumatic brain injury secondary to an alleged assault. Nakausap naman ng mga pulis ang lalaking kaklase ni Jaira na pumalo umano sa biktima ng napakaraming beses. Ayon sa mga pulis, kinumpirma ng suspect na 10 beses niyang hinampas ng notebook si Jaira at ang tinutukoy na notebook na ginamit ng kaklase ni Jaira ay tipikal na 100 pages soft cover note. Ayon sa isang doktor, kahit magan lamang ang notebook na ipinalo niya kay Jaira, pero kung paulit-ulit itong pinalo sa ulo ng isang tao, posible talagang magdulot ito ng brain injury. Sinabi nga ng doktor na ang bungo ng tao ay matigas, subalit ang ating utak ay malambot lamang. Kahit anong pagkakauntog sa ulo, mahina man o malakas, ay dapat itrato na isang emergency. Isang araw matapos pumanaw ni Jaira, nakausap ng kanyang ina ang pamilya ng kaklaseng nanakit sa biktima. Ayon naman sa pamilya ng suspect, mabait naman daw ang dalawang estudyante. At giit nga ng suspect, nauna daw siyang kinanti ng biktima at sinasabihang umano siya ni Jaira na bading. At base sa prinsipal ng eskwelahan, masakit pa din para sa kanila ang nangyari at palungkot ang buong eskwelahan sa pagkawala ni Jaira. Ayon sa prinsipal, nagkaroon na sila ng meeting kasama ng Child Protection Committee kasama ang mga pulis upang formal nang simula ng investigasyon sa pagkamatay ni Jaira. Nilinaw naman ng prinsipal na hindi pinagtulungan si Jaira ng 3 estudyante at isa lamang ang nanakit sa biktima. Kwento pa ng prinsipal, akala daw ng guro ni Jaira maliit na bagay lamang ang nangyari nang pinalo na ang biktima sa ulo ng kaklase nitong lalaki dahil wala siyang narinig na komosyon. Dinepensahan naman ng prinsipal ang guro at sinabing sa tingin niya walang pagkukulang ang teacher ni Jaira. Ang kaklase naman ni Jaira na humampas sa kanya ay binisita ng City Social Welfare and Development ng Davao City upang kausapin matapos ang pangyayari. Ilang araw din siyang nag-aral muna sa loob ng kanilang tahanan upang hindi ito makaranas ng bullying matapos ang pagkamatay ni Jaira. Kung sakaling mapatunayan ang sinhi ng pagkamatay ni Jaira ay ang pagpalo sa kanya ng kanyang kaklaseng lalaki sa kanyang ulo, sa kasamang palad walang magiging pananagutan sa batas ang bata dahil siya ay minor de edad. Palit maaring magkaroon ng civil liability ang magulang o guardian ng nasabing bata. Sila ang magbabayad ng danyo sa mga naiwang pamilya ng biktima. At ayon sa ina ni Jaira na si Amira, antayin muna nilang lumabas ang totoong sanhi ng pagkamatay ng kanyang anak bago siya magsampa ng kaso. Sinabi din niya na wala silang sinisisi sa nangyari dahil bata lamang sina Jaira at ang kanyang kaklaseng nanakit. Git niya, sana ay tulungan na lamang sila ng pamilya ng nanakit kay Jaira dahil mahirap lamang sila at walang-wala din ang kanilang pamilya. Kung kayo ang tatanungin, sa 2 insidenteng nangyari, may kapabayaan ba ang mga magulang, estudyante o mga guro na mga biktima sa kwentong ito? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!